10 milyong piso para sa katahimikan mo, Denise. Kunin mo ang pera at ilayo mo ang batang iyan sa harap namin. Isang sampal ng pera ang bumagsak sa paanan ni Denise habang nakatayo sa harap ng nakasisilaw na engagement party ni na Xavier at Stacy. Ang lalaking pinangarap niya gabi-gabi, ngayon ay nakasuot ng singsing sa daliri ng kanyang malupit na kapatid. Sa gitna ng rangya, si Denise ay isang hamak na waitress lamang na tanging pag-ibig sa anak ang baon. Hindi mabibili ng pera ang dangal ko. Ang matigas niyang tugon sa gitna ng panginginig. Mapapanatili ba niya ang lihim ni Denver? O ang bukas ay magdadala ng mas matinding unos? Siguraduhin mong malinis ang mga basong yan, ha? Baka kasi mahawa kami sa dumi ng buhay mo. Ang boses na yon ni Stacy ay parang talim na humiwa sa gitna ng marangyang bulwagan. Malamig, puno ng pang-uuyam, at may kasamang tawang tila ba isang kanta ng tagumpay. Si Denise ay nanatiling nakatayo ng matuwid, kahit na ang bigat ng tray na dala niya ay hindi lamang galing sa mga baso ng mamahaling champagne, kundi galing sa pagod ng 10 oras na pagtatrabaho nang walang pahinga. Nakasuot siya ng uniforme ng isang hamak na waitress, puting polo, na may mantsa na ng pawis sa likod at itim na slacks na kupas na ang kulay. Sa kabilang banda, si Stacy ay nagniningning sa kanyang gown na kulay ginto. Ang bawat diamante sa kanyang leeg ay tila nanunukso sa kahirapan ni Denise. Ang kabilang kamay ni Denise ay lihim na humigpit sa gilid ng kanyang uniforme. Sa loob ng kanyang bulsa, naroon ang isang maliit na piraso ng papel. Ang reseta para sa gamot ni Denver. Iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Iyon ang dahilan kung bakit kahit na dinuduraan ang kanyang pagkatao, pinipili niyang manatiling bingi. Para sa kanyang anak, kaya niyang lunukin ang lahat ng lason ng mundong ito. Ngunit ang lahat ng tibay ng loob ni Denise ay biglang gumuho nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. The CEO of Valderrama Group has arrived. Anunsyo ng MC. Sa sandaling iyon, ang hininga ni Denise ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. Ang mundo na kanina ay maingay at puno ng tawanan ay biglang naging tahimik at kulay abo. Ang lalaking naglalakad sa gitna ng pulang alpombra ay may tindig na parang isang hari, matikas, makapangyarihan, at may mukhang tila inukit mula sa pinakamahal na marmol, si Xavier. Ang lalaking 5 taon nang nananatiling isang anino sa kanyang mga panaginip. Ang lalaking nag-iwan sa kanya ng tanging kayamanan sa buhay. Si Denver. Naramdaman ni Denise ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang manginig. Bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na pukpok sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago sa pinakamadilim na sulok ng hotel na yon. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento. "Xavier, darling, you're finally here!" Masayang sigaw ni Stacy habang lumalapit sa lalaki at kumakapit sa braso nito. Ang eksenang yon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Denise. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang dangal, ang lalaking ama ng kanyang anak, ay nakatayo ngayon sa harap niya bilang Chong Chua-Kuy ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang mika-mika ng engagement ring sa daliri ni Stacy ay tila mga tawa ng demonyo na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kabaon sa putik habang ang iba ay nagpapakasasa sa ulap. Napansin ni Stacy ang panunuyo ng mukha ni Denise. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng kontrabida. Sinadya niyang itulak ng bahagya ang braso ni Xavier patungo sa direksyon ni Denise. "Waitress! Bakit ka nakatunganga dyan? Serve my fiancé some drinks!" Utos ni Stacy, ang boses ay puno ng awtoridad. Dahan-dahang itinaas ni Denise ang kanyang tingin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Xavier ay nananatiling kasing lalim ng dagat, ngunit wala itong makitang pagkilala. Malamig, walang pakialam. Para sa kanya, si Denise ay isa lamang bahagi ng background,
Isang aliping nagbibigay ng serbisyo. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal, ito ay naging pisikal. Naramdaman ni Denise ang pagbara ng kanyang lalamunan, ang panunuyo ng kanyang mga labi, at ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat hakbang niya patungo sa dalawa ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Nang itatapat na niya ang tray kay Xavier, sinadyang iunat ni Stacy ang kanyang paa. Ang tunog ng pagbagsak ng mamahaling kristal sa sahig ay pumunit sa katahimikan ng bulwagan. Ang champagne ay tumalsik sa sapatos ni Xavier, habang si Denise ay napasubsob sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga palad ay nadaganan ang mga basag na bubog. Hindi siya sumigaw. Ang sakit ng mga bubog na bumaon sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Ang dugo ay nagsimulang pumatak sa makintab na sahig, pulang-pula, gaya ng mga pangarap niyang matagal nang namatay. "Look at what you've done. You're so clumsy," sigaw ni Stacy, sabay hila kay Xavier palayo. "Don't touch her, Xavier. Baka madumihan ka lang." Nanatiling nakayuko si Denise. Pinagmamasdan niya ang sariling dugo na humahalo sa natapong alak. Sa gitna ng kahihiyan, sa gitna ng tawanan ng mga bisitang nakapaligid, isang tanong lamang ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, ikaw pa ang kailangang maging kapalaran ng aking kapatid? Paano ko mapoprotektahan ang ating anak kung ang tanging lalaking makapagliligtas sa kanya ay ang lalaking wawasak sa akin? Hindi kumikilos si Xavier. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Tila may isang alaala na pilit bumabangon mula sa kailaliman ng kanyang diwa, ngunit mabilis din itong itinaboy ng kanyang katuwiran. "Waitress," ang malamig na boses ni Xavier ay dumaan sa hangin. Dahilan upang mapatingala si Denise ng bahagya. "Tumingin ka sa akin. Nagkita na ba tayo?" Hindi sumagot si Denise. Nanatili siyang nakayuko, hinahayaang takpan ng kanyang buhok, ang mukhang basang-basa na ng luha at pawis. Ang tanong ni Xavier ay tila isang kidlat na naghatid ng matinding takot sa kanyang buong katawan. Hindi siya pwedeng makilala nito, hindi sa ganitong paraan, hindi sa harap ng babaeng handang pumatay para lamang manatili sa pedestal. "Xavier, let's go." Masyado kang maawain sa isang taong hindi naman marunong mag-ingat. Muling paghatak ni Stacy sa braso ng lalaki. Sa huling pagkakataon, naramdaman ni Denise ang titig ni Xavier bago ito tuluyang tumalikod. Ang bawat hakbang ng lalaki palayo ay parang pag-alis ng hininga sa kanyang dibdib. Nang makaalis ang mga tao at maiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga basag na kristal, dahan-dahang tumayo si Denise. Hindi niya ininda ang hapdi sa kanyang mga palad. Ang tanging nasa isip niya ay ang kailangan niyang makauwi. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Ang ulan sa labas ng hotel ay tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan jeep, ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa lamig ng gabing iyon. 5 taon na ang nakalilipas. Isang gabi ng pagkakamali na nagbunga ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. "Nandyan ka na pala, Denise. Kanina pa naghahanap ang anak mo." Ang boses ni Aling Selma ang sumalubong sa kanya pagpasok sa maliit at tagpi-tagping barong-barong na tinatawag nilang tahanan. Agad na lumapit si Denise sa higaan kung saan mahimbing na natutulog ang 5 taong gulang na si Denver. Ang mukha ng bata ay isang malupit na paalala ng lalaking nakita niya kanina. Ang parehong hugis ng ilong, ang parehong guhit ng mga kilay. Hinaplos niya ang noo ng anak at muling naramdaman ang init nito. "Mataas pa rin ang lagnat niya, Aling Selma?" Mahinang tanong ni Denise, pilit itinatago ang panginginig ng boses. "Oo, anak." Nagdedeliryo nga kanina. Hinahanap ang kanyang daddy.
Buntong hininga ng matanda habang iniaabot ang isang basong tubig kay Denise. Nakuha mo ba ang sweldo mo? Yumuko si Denise at tiningnan ang kanyang mga palad na may mga gasgas pa. Hindi po. Nasira ko ang mga gamit sa hotel. Ibabawas daw po yun sa sahod ko sa susunod na buwan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang tilaok ng manok sa malayo at ang mahinang paghinga ni Denver. Sa sandaling iyon, ang alaala ng marangyang bulwagan at ang nagniningning na mga diamante ni Stacy ay tila isang masamang panaginip. Ang realidad ni Denise ay ang amoy ng luma at basang kahoy, ang tulo ng bubong at ang isang anak na unti-unting nanghihina dahil sa sakit. Habang pinupunasan ni Denise ang katawan ni Denver, tila bumalik ang kanyang gunita sa isang hotel room sa Manila kung saan ang lahat ay nagsimula. Isang gabi ng matinding kalituhan kung saan ang isang sawi sa pag-ibig na babae at isang estrangherong puno ng misteryo ay nagtagpo sa gitna ng dilim. Hindi niya alam ang pangalan nito noon. Ang tanging alam niya ay ang init ng yakap nito na tila naging tanging sandigan niya sa gitna ng pagkasira ng kanyang pamilya. Isang maliit na laruang sasakyan ang mahigpit na hawak ni Denver sa kanyang pagtulog. Ito ang tanging laruan na hindi binibitawan ng bata. Isang maliit na replika ng isang itim na luxury car na nakita niya sa isang lumang magazine. "Daddy will come, Mommy, right?" Ang munting bulong ni Denver sa gitna ng kanyang tulog dahilan upang mabasag ang natitirang tatag ni Denise. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa buhok ng bata. Sa bawat tibok ng puso ni Denver, nararamdaman ni Denise ang bigat ng kanyang kasalanan. Ninakawan niya ang kanyang anak ng isang ama para lamang sa sarili niyang takot. Ngunit paano niya ilalapit ang anak sa isang mundong hindi sila tatanggapin? Isang mundong ang tanging halaga ay ang taas ng iyong pangalan at ang kapal ng iyong pitaka. Madaling araw na nang mapansin ni Denise ang isang liwanag mula sa kanyang lumang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng sira-sirang silya. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa pag-aakalang mula ito sa hotel tungkol sa kanyang trabaho, agad niya itong sinagot. "Hello, Denise po ito." Walang sumagot sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng isang marangyang paligid. Marahil ay isang opisina o isang mamahaling sasakyan. "I know where you are, Denise." Ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Xavier. Ito ay isang boses ng isang babaeng puno ng puot at lason. Isang boses na kabisadong-kabisado ni Denise kahit sa kanyang pinakamasamang bangungot. "Don't think that a piece of glass and a little blood can hide the truth from me. Layuan mo si Xavier o sisiguraduhin kong pati ang anak mong haragan ay mawawala sa mundong ito." Kasabay ng pagputol ng tawag ay ang biglang pag-ubo ni Denver na may kasamang bakas ng dugo sa kanyang mga labi. "Huwag mong hahawakan ang anak ko, Stacy. Huwag na huwag!" Ang sigaw ni Denise ay naging isang pabulong na pag-ungol sa gitna ng kadiliman ng kanilang silid. Nagising siya na basa ng malamig na pawis. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang boses ni Stacy sa telepono kanina ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang katatagan. Ngunit ang mas matinding takot ay bumalot sa kanya nang marinig ang muling paghihirap sa paghinga ni Denver. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na kandila, nakita ni Denise ang mantsa ng dugo sa puting punda ng unan ng kanyang anak. Ang bawat pagbuga ng hangin mula sa maliit na dibdib ng bata ay may kasamang tunog ng paghihirap. Tila may libu-libong tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. "Denver, anak, gumising ka. Huwag mong iwan si Mommy." Pagmamakaawa ni Denise habang kinukuha ang bata. Ang init ng balat ni Denver ay tila baga na dumidikit sa kanyang bisig. Wala siyang pera. Ang kanyang pitaka ay naglalaman lamang ng ilang barya na hindi man lang sasapat
para sa pamasahe patungo sa malaking ospital. Sa gitna ng desperasyon, binaliwala ni Denise ang kanyang dangal. Kinuha niya ang kanyang luma at gasgas na cellphone at hinanap ang isang numerong 5 taon na niyang pilit na kinakalimutan. Ang numero ng kanyang ama, si Don Arturo. Matagal bago may sumagot. Ang bawat tunog ng pagring ay tila isang hakbang patungo sa impyerno. Nang sa wakas ay may sumagot, ang boses na narinig niya ay hindi ang mahinang boses ng kanyang ama, kundi ang matalim at mapagmataas na tinig ni Doña Esmeralda. "Sino ito? Bakit ka tumatawag sa ganitong oras?" Ang tanong ng madrasta ni Denise. "Mano po, tita? Si Denise po ito. Maari ko po bang makausap si Papa? Kailangan ko lang po ng tulong." Ang apo niya, malubha po ang lagay. Panginginig na saan ni Denise. Isang nakakabinging tawa ang sumagot sa kanya. "Apo? Wala kaming kilalang apo mula sa isang anak na mas piniling maging basura kaysa sumunod sa pamilya. Denise, mahiya ka naman. Pagkatapos mong takasan ang responsibilidad mo, ngayon ay tatawag ka para humingi ng pera? Namatay na ang papa mo para sa'yo sa araw na iniwan mo ang bahay na ito. Tita, parang awa niyo na. Kahit wag na para sa akin, para sa bata lang. Mamamatay ang anak ko kung hindi siya madidala sa ospital." Ang pagsusumamo ni Denise, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at pumapatak sa mukha ng walang malay na si Denver. "Kung mamamatay siya, marahil iyon ang kabayaran sa mga kasalanan mo. Huwag mo na kaming kukulitin muli. Busy kami sa paghahanda para sa kasal ni Stacy at Xavier. Huwag kang maging sagabal sa kaligayahan ng tunay kong anak." At kasunod nito ay ang katahimikan ng naputol na linya. Nabitawan ni Denise ang cellphone sa sahig. Ang bawat salita ni Esmeralda ay tila mga karayom na isa-isang bumaon sa kanyang puso. Ang kanyang sariling ama, ang lalaking nagpalaki sa kanya, ay hinayaang itaboy siya ng ganito o baka naman, tuluyan na nga siyang kinalimutan ng mundo. Walang ibang pagpipilian, binuhat ni Denise si Denver at lumabas sa malakas na ulan. Takbo, lakad, dapa. Hindi niya ininda ang putik at lamig. Narating niya ang pampublikong ospital na puno ng tao, maingay, at may amoy ng gamot na humahalo sa amoy ng kahirapan. "Nurse, tulong! Ang anak ko, hindi na makahinga." Pagsusumamo niya sa gitna ng siksikan, inilagay si Denver sa isang lumang stretcher sa gilid ng hallway dahil wala nang bakanting kwarto. Habang nakaupo si Denise sa sahig sa tabi ng kanyang anak, pagod at basang-basa, napatingin siya sa isang maliit na telebisyon na nakasabit sa dingding ng waiting room. Ang balita ay tungkol sa isang malaking charity event. Doon, sa gitna ng mga nagniningning na ilaw at mga taong nakasuot ng mamahaling barong at gown, nakita niya si Xavier. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng awtoridad, habang nag-aabot ng isang malaking tseke bilang donasyon para sa pagpapatayo ng bagong wing ng mismong ospital na kinatatayuan ni Denise. "The Valderrama Group pledges 50 million pesos for the Pediatric Heart Center," ang anunsyo ng reporter. Napatingin si Denise sa kanyang anak na namumutla na at muling tumingin sa telebisyon. Ang lalaking nagbibigay ng milyon-milyon para sa mga batang hindi niya kilala ay ang siya ring lalaking walang kaalam-alam na ang sarili niyang anak ay naghihingalo sa isang madilim na sulok ng parehong gusali. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Denise. Ang tadhana ay hindi lamang mapaglaro, ito ay malupit. "Mommy!" Ang mahinang tawag ni Denver. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na inaabot ang mukha ni Denise. Will Superman save us?" Niyakap ni Denise ang bata ng mahigpit. Ang kanyang tingin ay nananatiling nakapako sa mukha ni Xavier sa screen. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong alam niyang wawasak sa huling kapayapaang mayroon siya, ngunit magliligtas sa buhay ng kanyang anak.
Bakit kailangang sa ganitong paraan tayo muling magtagpo, Savior? Bakit kailangang ang buhay ng anak natin ang maging kabayaran ng muli nating pagkikita? Hindi sapat ang luha para bayaran ang buhay, pero sapat ang pag-ibig ng isang ina para lunukin ang sariling dangal. Ang bawat hakbang ni Denise patungo sa marangyang bahagi ng ospital ay parang paghatak sa isang mabigat na tanikala. Basang-basa pa rin ang kanyang suot. Ang putik mula sa kalsada ay namantsahan na ang puting sahig ng VIP wing at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang gusot-gusot na reseta. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya ang unti-unting paglayo ng hininga ni Denver sa kabilang dulo ng hallway. Sa gitna ng malinis at maliwanag na pasilyo, nakita niya ang kumpol ng mga reporter at mga bodyguard. At sa gitna nila, nakatayo ang lalaking tila hindi naaabot ng anumang dumi ng mundo. Si Savior. Suot nito ang isang pasadyang itim na suit. Seryoso ang muka habang nakikipag-usap sa mga opisyal ng ospital. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso si Stacy na animoy isang reyna na nagpapakitang tao ng kabutihan. Sir, hindi po kayo pwedeng dumaan dito. Isang matapang na harang ng bodyguard ang sumalubong kay Denise nang tangkain niyang lumapit. Kailangan ko lang siyang makausap. Savior! Savior! Sandali lang! Ang sigaw ni Denise ay bumasag sa formal na katahimikan ng paligid. Lumingon ang lahat. Ang mga lente ng kamera ay bumaling sa kanya. Isang babaeng mukhang pulubi, madungis at desperada. Nakita ni Denise ang pagbabago sa mukha ni Stacy. Ang mapagkunwaring ngiti nito ay agad na napalitan ng matinding puot at pandidiri. Ngunit ang tingin ni Denise ay nanatili kay Savior. Savior, please! Ang anak ko, si Denver. Ang pagsusumamo ni Denise, ang kanyang boses ay napaos na sa kakaiyak. Kumunot ang noo ni Savior. May kung ano sa boses ni Denise na tila humahaplos sa isang bahagi ng kanyang alaala na pilit niyang binubuksan. Humakbang siya pasulong, binaliwala ang pagpigil ni Stacy. Savior darling, don't mind her. Baka kung anong sakit ang makuha mo sa kanya. She's just one of those crazy people searching for money. Bulong ni Stacy, sapat na para marinig ng lahat. Ngunit hindi tumigil si Savior. Tumayo siya sa harap ni Denise. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para maamoy ni Savior ang ulan at ang amoy ng luma at basang tela mula kay Denise. Isang matinding contrast sa bango ng kanyang sariling mamahaling pabango. Ikaw na naman? Ang mahinang tanong ni Savior. The waitress from the gala. Bakit ka narito? At sino ang Denver na sinasabi mo? Hindi nakapagsalita agad si Denise. Sa gitna ng takot, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at basang litrato. Ito ang litrato ni Denver noong nakaraang kaarawan nito. Ang batang may mga mata at ngiting tila ipininta mula sa mukha ni Savior. Nang makita ni Savior ang litrato, ang kanyang buong mundo ay tila tumigil. Ang mga kamera na kanina ay kumikislap ay tila naging mga piping saksi sa isang katotohanang unti-unting nabubuo. Ang panginginig ng mga kamay ni Denise ay lumipat sa puso ni Savior. Anak ko siya, Savior, at kailangan niya ang tulong mo dahil ikaw lang ang tanging pag-asa niya. Ang bulong ni Denise na punong-puno ng pait. Bago pa makasagot si Savior, isang malakas na tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga nurse ang narinig mula sa charity ward. Code Blue! Ang bata sa bed 14 nag-arrest. Ang sigaw na bumasag sa tensyon. Ang bed 14. Ang higaan ni Denver. Nanlaki ang mga mata ni Denise. Binitawan niya ang litrato na dahan-dahang nahulog sa sahig. Tumakbo siya pabalik. Hindi inaalintana ang mga taong nabubunggo niya. Si Savior, na tila hinihila ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, ay mabilis na sumunod. Iniwan ang nagngangalit na si Stacy at ang naguguluhang media. Nang makarating sila sa ward, nakita nila ang mga doktor na pilit na binubuhay ang maliit na katawan ni Denver. Ang tunog ng monitor ay nagpapakita ng isang tuwid na guhit.
Ang tunog ng kamatayan na pilit na kumakawala. Napaluhod si Denise sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Habang si Xavier, na nakatayo sa likuran niya, ay nakatingin sa mukha ng bata na nakaratay sa stretcher. Sa bawat segundong dumadaan, ang pagdududa sa kanyang isipan ay unti-unting napapalitan ng isang nakapanlulumong katiyakan. Biglang lumingon si Xavier kay Denise. Hinawakan niya ang balikat ng babae at pinilit itong patayuin. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa halo-halong emosyon, galit, takot, at isang uri ng pag-ibig na ngayon pa lamang niya naramdaman. Denise, tumingin ka sa akin. Ang utos ni Xavier, ang boses ay nanginginig. Tell me the truth. Sino ang ama ng batang ito? Sino ang lalaking tinataguan mo sa loob ng 5 taon? Tumingin ka sa akin, Denise. Huwag mong iwasan ang mga mata ko. Ang boses ni Xavier ay tila kulog na yumanig sa buong ward. Ngunit para kay Denise, ang mas malakas na tunog ay ang bawat diin sa dibdib ni Denver na ginagawa ng mga doktor. Bawat pagbaba ng mga kamay ng nurse sa maliit na katawan ng anak ay parang pagpukpok sa sarili niyang puso. Ang kanyang mga palad ay nakabaon sa malamig na semento. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng pagod at matinding takot. Xavier, tama na! Huwag mong hayaang saktan ka ng mga kasinungalingan ng babaeng ito. Biglang sumulpot si Stacy. Hinihingal at ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Mabilis siyang pumagitna sa dalawa, pilit na tinatanggal ang kamay ni Xavier sa balikat ni Denise. Lumingon siya kay Denise na may mga matang nagniningning sa galit. Denise, mahiya ka naman. Alam kong desperada ka dahil tinanggal kita sa trabaho. Pero ang gamitin ng isang batang naghihingalo para mang-scam ng pera, napakababa mo. Xavier, she's just a waitress I fired yesterday for being incompetent. Ngayon, gagawa siya ng kwento na ikaw ang ama ng anak niya para lang makakuha ng sustento. This is gaslighting at its finest. Hindi kumikilos si Denise. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa monitor ng ospital. Ang kaninang tuwid na guhit ay dahan-dahang nagkaroon ng maliit na kurba. Isang mahinang pintig, isang senyales na lumalaban pa ang kanyang anak. Ang laso na lumalabas sa bibig ni Stacy ay parang hangin lamang na dumadaan. Wala na siyang nararamdamang sakit mula sa mga salita. Dahil ang buong sakit ng mundo ay nasa loob na ng kanyang dibdib. Doc, stable na po ang vitals pero kailangan na siyang mailipat sa ICU. Kailangan ng agarang operasyon, ang sabi ng isang nurse habang mabilis na inililigpit ang mga gamit. Dadalhin namin siya sa VIP wing. Ang biglang utos ni Xavier na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Stacy. Xavier, no! You can't be serious. Hindi mo alam kung kaninong anak yan. Sigaw ni Stacy. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot na mawala ang kontrol. Hinarap siya ni Xavier. Ang mga mata nito ay kasing talim ng punyal. Hindi ako bulag, Stacy. At hindi rin ako tanga. Ang batang iyan. Ang mga mata niya. Tumigil si Xavier at muling tumingin kay Denver. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng stretcher, nakita niya ang isang maliit na balat sa gilid ng leeg ng bata. Isang hugis pusong marka na eksaktong kapareho ng sa kanya. Isang lihim na marka ng mga balderrama na tanging ang mga kadugo lamang ang nagtataglay. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila habang itinutulak ang stretcher ni Denver palabas ng charity ward. Si Denise ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina pa rin. Habang naglalakad siya sa tabi ng stretcher, naramdaman niya ang presensya ni Xavier sa kanyang likuran. Isang presensya na dati ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngunit ngayon, ay puno ng mga tanong na hindi pa niya handang sagutin. Nang makarating sila sa pinto ng ICU, hinarangan ni Xavier si Denise. Ang kanyang mukha ay wala ng emosyon, parang isang pader na hindi matitibag. Ililigtas ko ang bata, Denise. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan niya. Ang mahinang saad ni Xavier, ngunit may kasamang banta.
Pero huwag mong isiping tapos na tayo. Pagkatapos ng operasyong ito, kukuha tayo ng DNA test. At kung mapatunayan kong nagsisinungaling ka, sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita ang liwanag ng araw sa labas ng rehas. Yumuko si Denise. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang basang damit. Lumingon siya ng bahagya at nakita si Stacy sa malayo, na may hawak na cellphone at tila may tinatawagan ng palihim. Ang mukha nito ay puno ng maitim na balak. Dahan-dahang lumingon si Denise kay Xavier. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at matinding pagkapagod. Gawin mo ang gusto mo, Xavier. Kunin mo ang lahat sa akin. Ang dangal ko, ang kalayaan ko, pati ang buhay ko. Pero kapag nalaman mo ang katotohanan, sana ay kayanin mong tingnan ang sarili mo sa salamin at sabihing karapat-dapat kang tawaging ama ng batang iyan. Nanatiling nakatayo si Xavier habang sumasara ang pintoong ICU. Ang huling tingin ni Denise ay tila isang karayom na bumaon sa kanyang puso. Nag-iiwan ng isang uri ng hapdi na hindi kayang gamutin ng anumang yaman. Sa kabilang dulo ng pasilyo, narinig ni Stacy ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang may ibinubulong sa telepono. Mama, kailangan nating kumilos. Alam na ni Xavier ang tungkol sa balat sa leeg. Siguraduhin mong hindi kailanman lalabas na positibo ang resulta ng DNA test na yon. Kahit ilang buhay pa ang kailangang mawala. Ang katahimikan sa loob ng VIP waiting lounge ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng charity ward. Dito, ang bawat hininga ay tila may katumbas na halaga at ang bawat hakbang sa makintab na sahig ay nagpapaalala kay Denise kung gaano siya kalayo sa mundong kinalalagyan ni Xavier. Nakaupo siya sa gilid ng isang mamahaling silya, hindi man lang magawang isandal ang kanyang likuran dahil sa takot na baka madumihan ng kanyang basang damit ang mamahaling tela. Uminom ka muna na. Baka dito ka pa mawalan ng malay. Ang malamig na boses ni Xavier ang bumasag sa katahimikan. Iniabot niya ang isang baso ng tubig kay Denise. Sa pagkakataong ito, napansin ni Xavier ang panginginig ng mga kamay ng babae. Ang mga sugat mula sa basag na kristal kanina ay nag-iwan ng mga tuyong mantsa ng dugo sa kanyang mga palad. Isang hindi maipaliwanag na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Xavier. Bakit parang mas nasasaktan siya sa nakikita niya kaysa sa galit na dapat niyang maramdaman? Salamat. Mahinang tugon ni Denise, hindi tumitingin sa mga mata ng lalaki. Huwag mong isipin na dahil dinala ko rito ang bata ay pinaniniwalaan na kita. Dugtong ni Xavier. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses. I am doing this for humanity. Pero kapag lumabas ang DNA test at napatunayang ginagamit mo lang ang bata para makalapit sa akin, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang bawat sentimong ginastos ko rito. Bago pa makasagot si Denise, bumukas ang pinto at pumasok si Stacy kasama ang kanyang ina, si Doña Esmeralda. Ang bawat hakbang ng matandang babae sa ito ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pandidiri habang nakatingin kay Denise. Xavier, anak, ano itong nabalitaan ko? Bakit nagpapasok ka ng kung sinong hampas lupa rito sa kumpanya at sa buhay mo? Ang matalim na tanong ni Esmeralda. At ikaw, Denise, hindi ka na talaga nagbago pagkatapos mong nakawan ang pamilya mo ng dangal. Ngayon naman ay magnanakaw ka ng atensyon mula sa fiancé ng anak ko? Dahan-dahang tumayo si Denise. Hinarap niya ang babaeng naging mitya ng pagkasira ng kanyang pamilya. Wala akong ninanakaw, tita. Nandito ako para sa anak ko. At kung ang presyo ng buhay niya ay ang harapin ng mga taong tulad niyo, gagawin ko. Aba, sumasagot ka na. Isang mabilis na pagtaas ng kamay ang ginawa ni Esmeralda. Ngunit bago pa ito dumapo sa pisngi ni Denise, mabilis na humarang si Xavier. Tama na. Ang maawtoridad na utos ni Xavier. Nasa ospital tayo. Kung gusto ninyong mag-iskandalo, huwag dito sa harap ko.
Savior, darling, look at her! Sabat ni Stacy, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng galit. She is a professional manipulator. Alam niyang malambot ang puso mo sa mga bata kaya ginagamit niya ang anak niya. Mama and I are just protecting you. Sa gitna ng tensyon, lumabas ang doktor mula sa operating room. Lahat sila ay napalingon. Ang mukha ng doktor ay pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. The surgery was successful, panimula ng doktor. Stable na ang bata, pero kailangan niya ng masusing monitoring. At tungkol sa DNA test na hiniling niyo, Sir Xavier, nakuha na namin ang mga samples. Ipapadala na namin ito sa lab para sa mabilisang resulta. Isang mabilis na pagpapalitan ng tingin ang namagitan kina Stacy at Esmeralda. Isang lihim na ngisi ang sumilay sa mga labi ng matanda. Alam nila na sa loob ng ilang oras ang katotohanan ay magiging pabor sa kanila. Anuman ang sabihin ng tadhana. Lumapit si Denise sa salamin ng ICU kung saan nakahiga si Denver. Ang bata ay napapaligiran ng mga tubo, ngunit ang kulay ng kanyang balat ay hindi na kasing putla ng kanina. Nilapat ni Denise ang kanyang palad sa salamin. Ang kanyang mga labi ay bumubuo ng isang piping panalangin. Sa likuran niya, nakatayo si Xavier. Pinagmamasdan ang boses ng katahimikan sa pagitan ng ina at anak. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nanalangin na sana ay totoo ang lahat. Na sana ang batang iyon ay tunay ngang sa kanya. Xavier, mahinang tawag ni Stacy habang kumakapit sa kanyang balikat. Halika na. Hayaan na natin ang mga nurse na mag-alaga sa bata. May mga papeles pa tayong dapat pirmahan para sa kasal natin bukas. Lumingon si Xavier kay Denise, pagkatapos ay kay Stacy. Ang kanyang isipan ay tila isang magulong dagat. Mauna na kayo. Gusto ko munang manatili rito hanggang sa lumabas ang resulta. Pero Xavier, pagtutol ni Stacy. I said, mauna na kayo. Malamig na ulit ni Xavier. Nang makaalis ang mag-ina, naiwan ang katahimikan sa pagitan ni na Xavier at Denise. Isang mahabang oras ng paghihintay ang lumipas nang walang nag-uusap. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang nurse ang mabilis na naglakad patungo sa kanila. Hawak ang isang kulay kayumangging sobre. Sir Xavier, narito na po ang resulta ng DNA test. Naramdaman ni Denise ang biglang pagtigil ng mundo. Ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay nakasalalay sa papel na nasa loob ng sobreng iyon. Kinuha ito ni Xavier. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang binubuksan ang selyo. Dahan-dahang binasa ni Xavier ang nilalaman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang panga ay nagigting, at ang papel ay tila nayupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Lumingon siya kay Denise. Ang galit sa kanyang mga mata ay higit pa sa anumang bagyong naranasan ng babae. Niloko mo ako, Denise, ang nanginginig na boses ni Xavier. The probability of paternity is 0%. Hindi ko anak ang batang ito. Ang bawat salita ni Xavier ay tila isang madiing sampal na nag-iwan ng hapdi sa buong pagkatao ni Denise. Ang papel na hawak ng lalaki ay dahan-dahang nalukot sa loob ng kanyang kamao, bago ito padaskol na inihagis sa paanan ni Denise. Ang puting dokumento ay parang isang tuyong dahon na bumagsak sa sahig, dala ang bigat ng isang hatol na nagwakas sa lahat ng kanyang pag-asa. Xavier, makinig ka! Hindi ko alam kung paano nangyari iyan, pero sumusumpa ako. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Ang pagsusumamo ni Denise ay naging isang basag na tinig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa braso ni Xavier, ngunit mabilis itong iniwas ng lalaki ng may pandidiri. Tumigil ka na, Denise. Sapat na ang dula-dulaang ito. Ang boses ni Xavier ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa pagitan ng pagkadismaya at matinding pagtataksil. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pagkakataon. Hinayaan kong pumasok ka sa buhay ko dahil naniwala ako sa mga mata mo.
Pero isa ka lang palang bihasang manlilinlang. Ginamit mo ang sarili mong anak para lang makuha ang yaman ng mga Valderrama. Hindi totoo yan. Ang tanging naibulong ni Denise, ang kanyang paningin ay nagdidilim dahil sa patuloy na pagdaloy ng luha. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mabibilis at matutulis na takong ay muling umalingaw-ngaw sa pasilyo. Si Stacy, na tila kanina pa naghihintay sa dilim, ay lumapit ng may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Humawak siya sa balikat ni Xavier, ang kanyang haplos ay tila lason na dahan-dahang kumakalat. I told you, darling, women like her don't have hearts. Ang tanging alam nila ay ang mag-akyat bata para lang makatikim ng ginhawa. Ang pang-uuyam ni Stacy. Tumingin siya kay Denise. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Denise, you should be ashamed. Ang kapal ng mukha mong ituro kay Xavier ang isang batang wala namang kinalaman sa kanya. Who's the father? Isang kalyerong nakilala mo sa tabi-tabi? O baka naman, isa sa mga customer mo sa restaurant? Manahimik ka, Stacy? Sigaw ni Denise, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas laban sa malupit na katotohanang nakasulat sa papel. Hinarap ni Xavier si Denise sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng yelo. Lalabas ang bata sa ICU sa loob ng ilang araw. Babayaran ko ang lahat ng gastos sa ospital hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Iyon ang huling tulong na makukuha mo sa akin bilang bahagi ng charity ng kumpanya. Pero pagkatapos nito, ayaw ko nang makita ang anino mo. Huwag na huwag kang lalapit sa akin, sa pamilya ko, o kahit sa gate ng kumpanya ko. Xavier, please! Huwag mo kaming talikuran ng ganito. Alam mo sa puso mo ang totoo. Ang balat sa leeg ni Denver, ang pagkakapareho ninyo. Pilit pa ring lumalaban si Denise. Hinahabol ang bawat pagkakataong mailigtas ang dangal ng anak. Ang balat na yon ay isang koinsidensya lang. Maraming tao sa mundo ang may balat sa leeg. Ang madiing putol ni Xavier. Umalis ka na, bago ko pa ipatawag ang security para kaladkarin ka palabas. Dahan-dahang tumalikod si Xavier, kasama si Stacy na nakasandal sa kanyang dibdib. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Denise ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang katahimikan ng pasilyo ay tila naging isang malaking kulungan na sumasakal sa kanya. Nanatiling nakaluhod si Denise sa tapat ng ICU glass window. Pinagmasdan niya ang mahimbing na tulog ni Denver sa loob. Ang bata ay walang kaalam-alam na ang kanyang ama ay tuluyan ng isinara ang pinto ng puso nito para sa kanila. Habang pinupunasan ni Denise ang kanyang mga luha, napansin niya ang isang nurse na lumabas mula sa laboratory room sa dulo ng hallway. Ang nurse ay mabilis na naglakad at may iniabot na isang maliit na sobre kay Doña Esmeralda na kanina pa pala nagtatago sa likod ng isang malaking haligi. Nakita ni Denise ang palitan ng makabuluhang tingin at ang lihim na pag-abot ng isang makapal na bundle ng pera mula sa bag ni Esmeralda patungo sa nurse. Ang panginginig ng mga kamay ni Denise ay napalitan ng isang matinding init sa kanyang dibdib. Ang hustisya ay hindi bulag. Sadyang may mga taong binubulag ito ng pera. Hindi pa tayo tapos. Stacy, Tita Esmeralda, ang bulong ni Denise sa gitna ng kanyang panginginig. Maaring nakuha ninyo ang tiwala ni Xavier ngayon, pero hinding-hindi nyo makukuha ang katotohanan. Hahanapin ko ang paraan para patunayan na si Denver ay isang Valderrama. Kahit itaya ko pa ang huling hininga ko. Tumayo si Denise nang may bagong lakas. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pagsusumamo, ngayon ay nagbabaga sa isang determinasyong hindi kailanman matitibag ng anumang lason ng kasinungalingan. Huwag mo nang pangarapin ang mga bituin, Denise. Dahil sa putik ka na isinilang at sa putik ka rin mamatay. Ang boses ni Stacy ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa likuran ni Denise habang nakatayo siya sa harap ng vending machine sa dulo ng pasilyo ng ospital. Kanina pa nakaalis si Xavier, ngunit bumalik ang kanyang kapatid para lamang itarak ang huling punyal ng pang-uuyam.
Ang bawat salita nito ay may kasamang matamis na ngiti, ngunit ang mga mata ay puno ng lason. Masaya ka na ba? Nakuha mo na ang gusto mo. Libre na ang pampaospital ng anak mong haragan. Patuloy ni Stacy habang dahan-dahang lumalapit. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Pero huwag kang magkakamaling lumapit ulit kay Xavier. Dahil sa susunod, sisiguraduhin kong hindi lang pinto ng ICU ang sasarhan ko sa inyo. Baka pinto na ng sementeryo. Hindi kumibo si Denise. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na tasang papel na naglalaman ng matabang na kape. Ang tanging bagay na pumasok sa kanyang tiyan sa loob ng huling 24 na oras. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pagtitimpi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabunutan ang babaeng nasa harap niya. Ngunit ang bawat galaw niya ay may kapalit na panganib para kay Denver. Nang marinig ni Denise ang papalayong tunog ng mga takong ni Stacy, doon lamang siya naglakas loob na huminga ng malalim. Ang bawat hininga ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Dahan-dahan siyang bumalik sa tapat ng salamin ng silid ni Denver. Sa loob, ang kanyang anak ay natutulog ng mahimbing. Ang maliit na dibdib nito ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa tulong ng mga makina. Bakit kailangang ang katotohanan ay laging natatabunan ng kinangnang salapi? Ang tanong ni Denise sa kanyang sarili. Ang kanyang isipan ay tila isang sirang plaka na bumabalik sa sandaling nakita niya ang pag-abot ng pera ni Doña Esmeralda sa nurse. Alam niya ang katotohanan, ngunit paano niya ito patutunayan sa isang lalaking tuluyan ng nilamon ng galit at pagdududa? Ang pag-ibig na inaasahan niyang magiging sandigan ay naging isang pader na humaharang sa kanilang kaligtasan. Samantala, sa loob ng kanyang madilim na opisina sa Valderrama Tower, nakaupo si Xavier sa harap ng kanyang malawak na bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ng Manila sa ibaba ay tila mga hiyas na nagkakalat, ngunit ang kanyang isipan ay naroon sa ospital. Hawak niya ang isang maliit na panyo, isang lumang panyo na may burdang titik na D. Ito ang panyong naiwan ng babae sa hotel room 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang hinaplos ni Xavier ang burda. Ang resulta ng DNA test ay nasa ibabaw ng kanyang mesa. Nakatitig sa kanya, nagsasabing 0% ang posibilidad na siya ang ama. Ngunit bakit ang kanyang puso ay nagsasabing kabaligtaran? Bakit sa tuwing nakikita niya ang mga mata ni Denise, nararamdaman niya ang parehong takot at kalinga na naranasan niya sa gabing iyon? Tumayo si Xavier at humarap sa isang malaking salamin sa gilid ng kanyang opisina. Itinaas niya ang kanyang kwelyo at pinagmasdan ang hugis-pusong balat sa gilid ng kanyang leeg. Naalala niya ang bata. Naalala niya ang eksaktong marka na nakita niya sa leeg ni Denver bago siya nilamon ng selos at galit dahil sa mga salita ni Stacy. Imposible! Bulong ni Xavier sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. Ang mga dokumento ay hindi nagkakamali. Ngunit sa kailaliman ng kanyang pagkatao, may isang tinig na nagsasabing may mali. Isang kutob na hindi niya kayang baliwalain. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinakatiwalaang tauhan, si Attorney Marco, ang tanging tao na hindi kailanman naging malapit kay Stacy o sa pamilya nito. Marco, kailangan ko ng pabor. Ang seryosong saad ni Xavier. Gusto kong magsagawa ka ng isang investigasyon tungkol sa DNA laboratory ng ospital natin. At gusto kong gawin mo ito nang walang nakakaalam. Lalo na si Stacy. Habang nangyayari ito, sa isang liblib na sulok ng ospital, muling nagtagpo si Denise at ang nurse na nakita niyang tumanggap ng pera. Hinarang ni Denise ang nurse sa dulo ng madilim na hagdanan. Alam ko ang ginawa niyo. Ang matigas na panimula ni Denise, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon.
Nakita ko ang pag-abot ng pera ni Doña Esmeralda. Sabihin mo sa akin ang totoo o sisiguraduhin kong mawawalan ka ng lisensya at mabubulok ka sa kulungan. Ang nurse ay namutla. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa paligid. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na maitago. Huwag po. Kailangan ko lang po ang pera para sa operasyon ng nanay ko. Pinilit lang nila ako. Bago pa makapagsalita ang nurse, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa itaas ang narinig nila. Isang anino ang aninag sa pader. Isang aninong may hawak na matulis na bagay. Ang bawat tunog ng yabag sa semento ng hagdanan ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit. Ang anino ng lalaking may hawak na matulis na bagay ay humaba sa pader, tila isang halimaw na handang lumamon sa dilim. Napasandal si Denise sa malamig na pader. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba, habang ang nurse na si Mila ay tuluyan ng nanginig at napaluhod sa sahig. "Sino ka? Anong kailangan mo sa amin?" Ang panginginig na tanong ni Denise, pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang buong katawan ay sumisigaw na ng takot. Hindi sumagot ang lalaki. Ang tanging maririnig ay ang mabigat nitong paghinga sa loob ng madilim na pasilyo. Bago pa man makakilos ang sinuman, mabilis na bumukas ang pinto sa itaas at bumuhos ang liwanag mula sa pasilyo ng ospital. Isang security guard ang sumilip, dahilan upang mabilis na maglaho ang anino at ang tunog ng mabilis na pagtakbo pababa ng hagdan ang tanging naiwan. "May problema ba rito?" tanong ng guard. Nakahinga ng maluwag si Denise, ngunit nang lumingon siya sa kinalalagyan ni Mila, wala na ang nurse. Kumaripas na rin ito ng takbo patungo sa kabilang direksyon. Iniwan si Denise na may hawak lamang na isang piraso ng punit na tela mula sa uniforme ng nurse. Isang maliit na ebidensya ng kanilang komprontasyon. Sa kabilang dulo ng ospital, sa loob ng isang pribadong kwarto, nakaupo si Xavier sa tabi ng kama ni Denver. Ang tanging liwanag ay mula sa mga monitor na nagpapakita ng bawat pintig ng puso ng bata. Dahan-dahang iniabot ni Xavier ang kanyang kamay at hinawakan ang maliliit na daliri ni Denver. Isang kuryente ng kalinga ang dumaan sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na hindi kayang ipaliwanag ng anumang resulta ng DNA test. "Sino ka ba talaga, maliit na bata?" bulong ni Xavier sa hangin. "Bakit sa tuwing tinitingnan kita, tila nakikita ko ang sarili ko sa isang salamin ng nakaraan?" Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Stacy. Suot ang isang mapanlinlang na ngiti. "Xavier, darling, bakit ka pa rin narito? Pinagod mo na ang sarili mo para sa batang hindi naman sayo. Let's go home, may appointment tayo sa wedding coordinator bukas ng umaga." Lumingon si Xavier kay Stacy. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang kawalan ng sinseridad sa mga mata ng kanyang Chong Chuakoy. Ang bawat salita ni Stacy ay tila isang script na pinag-aralan ng husto, malayo sa hilaw, at masakit na emosyong nakikita niya kay Denise. "Stacy, sa tingin mo ba ay may posibilidad na nagkamali ang lab?" Ang seryosong tanong ni Xavier. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ng babae. Bahagyang natigilan si Stacy. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa kanyang mamahaling bag. "What are you saying, Xavier? Ang St. Jude Hospital ay ang pinakamagaling sa bansa. Bakit sila magkakamali? O baka naman, masyado ka lang nadadala sa drama ng waitress na yon?" Lumapit si Stacy at humawak sa balikat ni Xavier. Ang kanyang boses ay naging malambing, ngunit may bahid ng pananakot. "Don't let her manipulate you. Tandaan mo, ang kasal natin ang magliligtas sa kumpanya ng papa ni Denise. Do you really want to ruin everything for a lie?" Hindi sumagot si Xavier, ngunit ang kanyang katahimikan ay puno ng mga tanong na alam ni Stacy na hindi niya magugustuhan ng sagot. Samantala, bumalik si Denise sa ICU, ngunit hindi siya pumasok. Nanatili siya sa labas,
Nakasilip sa maliit na bintana. Nakita niya si Xavier na dahan-dahang humahalik sa noo ni Denver bago tumayo para umalis. Isang hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Denise. Ang hapdi ng katotohanang ang ama at anak ay magkalapit. Ngunit pinaghihiwalay ng isang pader ng kasinungalingan. Nang makaalis sina Xavier at Stacy, dahan-dahang lumapit si Denise sa pintuan. Ngunit bago pa niya mahawakan ang seradura, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Masyado ka ring matapang, Denise. Hindi mo ba alam na ang mga taong nakakaalam ng sobra ay madalas na nawawala? Lumingon si Denise at nakita si Doña Esmeralda. Nakatayo sa gitna ng madilim na pasilyo, ang kanyang muka ay tila isang maskara ng kasamaan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital. Tita Esmeralda, bakit mo ito ginagawa? Ang tanong ni Denise, ang kanyang boses ay puno ng pait. Anak mo rin ako sa batas. Bakit kailangang pati ang bata ay idamay niyo? Dahil ikaw ay isang pagkakamali, Denise. Isang mantsa sa pangalan ng pamilya na dapat nang burahin. Ang malamig na sagot ni Esmeralda. At tungkol sa bata, sisiguraduhin kong hindi siya magiging hadlang sa kinabukasan ng anak ko. Kasabay ng mga salitang yon ay ang pagtunog ng alarm mula sa loob ng silid ni Denver. Ang mga nurse ay mabilis na nagtakbuhan papasok at ang puso ni Denise ay tila tumigil sa pagtibok. Huwag kang mamatay, Denver. Huwag mong iwan si Mommy Me. Maawa ka sa akin, anak. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Denise ay parang mga piraso ng basag na salamin na sumasabit sa kanyang lalamunan. Ang pasilyo ng ospital na kanina ay tahimik ay biglang naging pugad ng kaguluhan. Ang mahabang tunog ng monitor mula sa loob ng silid ni Denver ay tila isang hatol na nagsasabing ang hininga ng bata ay unti-unti nang kinukuha ng kadiliman. Ang mga nurse ay mabilis na nagtatakbuhan. Ang kanilang mga sapatos ay lumilikha ng mabilis at nakatutulig na ingay sa makintab na sahig. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling nakatayo si Doña Esmeralda. Ilang di pa lamang ang layo kay Denise. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong takot o awa. Sa halip, isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang pinagmamasdan ang pagbagsak ni Denise sa kanyang mga tuhod. Iyan ang napapala ng mga taong pilit na umaakyat sa bakod na hindi para sa kanila. Ang malamig na boses ni Esmeralda, na parang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang lakas ni Denise. Masyado kang naging gahaman, Denise. Ngayon, pati ang langit ay ayaw nang tanggapin ang mga kasinungalingan mo. Hindi na nagawa pang sumagot ni Denise. Ang kanyang buong atensyon ay nakapako sa pinto ng ICU kung saan ang mga doktor ay pilit na ibinabalik ang pintig ng puso ng kanyang anak. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay lumipat sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran, habang ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Sa kabilang dulo ng ospital, si Xavier ay malapit na sa exit nang biglang tumigil ang kanyang mga paa. Isang matinding kaba ang biglang sumikip sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang dahan-dahang pinupunit. Lumingon siya patungo sa direksyon ng VIP wing. Xavier, why did you stop? Let's go. Late na tayo para sa dinner with the board members. Reklamo ni Stacy. Ang boses ay puno ng pagkainip. Something is wrong, Stacy. I can feel it. Ang maikling sagot ni Xavier. Binaliwala niya ang pagtawag ni Stacy at mabilis na naglakad pabalik. Ang kanyang mga hakbang ay bumibilis hanggang sa naging isang takbo. Nang marating ni Xavier ang pasilyo, ang unang nakita niya ay si Denise na nakasubsob sa sahig, umiiyak ng walang tunog, habang ang kanyang ina sa batas na si Esmeralda ay nakatayo sa tabi nito na parang isang hukom na walang habag. Anong nangyari? Ang maautoridad na tanong ni Xavier. Ang boses ay sapat na para patahimikin ang paligid.
Savior, darling, buti bumalik ka. Mabilis na paglapit ni Stacy, nakakarating lang din. Pilit na humahawak sa braso ni Savior. Bigla na lang daw nag-collapse ang bata. Sinasabi ko sa'yo, baka may congenital disease talaga yan na hindi sinasabi ng babaeng ito sa atin para lang makahingi ng mas malaking pera. Hinarap ni Savior si Denise. Nakita niya ang dugong dumadaloy mula sa mga palad nito dahil sa higpit ng pagkakakuyom ng mga kamay sa sahig. Isang hindi maipaliwanag na galit at awa ang humalos sa kanyang dibdib. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Denise para patayuin ito. Tumayo ka dyan, Denise. Hindi matutulungan ng luha mo ang bata. Ang mahinang saad ni Savior, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa pinto ng ICU. Eksaktong bumukas ang pinto at lumabas ang pangunahing doktor, si Dr. Ariola. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at seryosong pag-aalala. Doc, how is he? How is my son? Ang halos paos na tanong ni Denise. Stable na siya sa ngayon, pero nagkaroon ng biglaang anaphylactic shock. Mukhang may pumasok na gamot sa kanyang IV line na hindi dapat nandoon. Paliwanag ng doktor habang tinitingnan ang isang maliit na vial na hawak niya. Ito ay isang uri ng pampatulog na napakatapang para sa isang bata. Kung hindi namin naagapan, baka tuluyan nang huminto ang puso niya. Nanlaki ang mga mata ni Denise, pero wala kaming ibang gamot na ibinibigay. Ang mga nurse lang ang lumalapit sa kanya. Lumingon si Savior kay Esmeralda at Stacy. Nakita niya ang saglit na pag-iwas ng tingin ni Esmeralda, habang si Stacy ay mabilis na nag-react. Baka naman kasalanan ng mga incompetent na nurse dito. O baka naman si Denise mismo ang nag-inject niyan para magmukhang kawawa at lalong makuha ang simpatya mo, Savior. Enough, ang sigaw ni Savior. I want the CCTV footage of this wing in the last 30 minutes. Now, sa sandaling iyon, isang maliit na detalye ang napansin ni Denise sa ilalim ng upuan kung saan nakatayo si Esmeralda kanina. Isang maliit na piraso ng papel, tila isang reseta na may sulat kamay na pamilyar sa kanya. Dahan-dahan niya itong pinulot habang ang lahat ay abala sa pakikipag-usap sa doktor. Ito ang golden moment ng kabanatang ito. Habang hawak ni Denise ang papel, naramdaman niya ang isang bagay sa loob ng bulsa ng kanyang lumang cardigan. Ito ang maliit na drawing ni Denver. Isang drawing ng isang lalaking may korona at isang babaeng may pakpak. At sa gitna nila ay isang maliit na batang may hawak na puso. Superman Daddy ang nakasulat sa ilalim. Ang drawing na ito ang nagpaalala kay Denise na hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng maging biktima lamang. Tiningnan ni Denise ang papel na pinulot niya. Ang pangalang nakasulat sa ibaba bilang doktor na nag-utos ng gamot ay hindi si Dr. Ariola. Ito ay isang pangalang matagal nang patay sa kanyang alaala, ngunit buhay na buhay sa mga krimen ni Esmeralda. Savior, tawag ni Denise. Ang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno na ng paniningil. Tingnan mo ito. Tingnan mo kung sino ang gustong pumatay sa anak mo. Bago pa maabot ni Savior ang papel, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong ospital. Ang dilim ay naging kasing seryoso ng kamatayan at sa gitna ng katahimikan, isang mabilis na yabag ang narinig patungo sa kinalalagyan ni Denise. Ang bawat tibok ng puso ni Denise ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib habang ang buong paligid ay nilalamon ng isang makapal at nakabibinging kadiliman. Ang tunog ng paghinto ng mga makina sa loob ng silid ni Denver ay ang pinaka-nakatatakot na katahimikang narinig niya sa buong buhay niya. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang isang malamig at magaspang na kamay na pilit humahablot sa piraso ng papel na hawak niya. Bitawan mo ito! Ang pabulong na sigaw ni Denise habang pilit niyang isinisiksik ang papel sa loob ng kanyang palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Narinig niya ang mabilis na paghinga ng isang tao sa kanyang harapan. Kasunod ng tunog ng pagkiskis ng sapatos sa sahig. Isang puwersa ang tumulak sa kanya patungo sa pader.
Ngunit bago pa siya tuluyang masaktan, isang matikas na bisig ang humarang at bumuhat sa kanya palayo sa panganib. Amoy ng pamilyar na pabango, isang halimuyak ng kagubatan at kapangyarihan ang pumuno sa kanyang mga pandama. Savior! Ang mahinang bulong ni Denise, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at kaginhawaan. Huwag kang malalayo sa akin. Ang maautoridad na boses ni Savior sa gitna ng dilim. Naramdaman ni Denise ang higpit ng pagkakahawak ng lalaki sa kanyang balikat, tila isang proteksyon na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang mga emergency red lights ng ospital ay dahan-dahang nagliwanag, nagbibigay ng isang nakapangingilabot na kulay sa pasilyo. Nakita ni Denise ang isang anino na mabilis na naglalaho sa dulo ng hagdanan. Ngunit ang mas nakapukaw ng kanyang pansin ay ang mukha ni na Stacy at Doña Esmeralda. Ang dalawa ay tila mga estatwa na nabigla, ang kanilang mga mukha ay maputla, at ang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa paligid, naghahanap ng paraan upang makatakas sa sitwasyon. Savior, darling! My God, it's so scary! Mabilis na lumapit si Stacy, pilit na isinisiksik ang sarili sa pagitan ni na Savior at Denise. Kailangan nating lumabas dito, baka kung ano pa ang mangyari. Hindi tayo aalis. Ang malamig na sagot ni Savior. Lumingon siya sa mga security guard na kapapasok pa lamang. Ilock ang lahat ng exits ng wing na ito. Walang lalabas, lalo na ang mga staff na malapit sa ICU sa loob ng huling oras. Hinarap ni Savior si Denise, ang kanyang mga mata ay seryoso sa ilalim ng pulang ilaw. Ang papel, Denise, ibigay mo sa akin. Dahan-dahang binuksan ni Denise ang kanyang palad. Ang papel ay gusot-gusot na at may bahid ng kanyang dugo. Ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay. Kinuha ito ni Savior at binasa. Ang kanyang panga ay nag-igting at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na galit. Dr. Manuel Salazar, ang pagbasa ni Savior sa pangalang nakasulat. Siya ang doktor na tinanggal sa Valderrama Medical Center 10 taon na ang nakalilipas dahil sa maling practice. Paano siya nakapag-issue ng reseta para sa batang ito? Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Savior kay Doña Esmeralda. Ang matandang babae ay bahagyang napaatras, ngunit mabilis na nakabawi ng kanyang mapagmataas na tindig. Baka naman peke ang papel na yan, Savior. Alam mo naman na gagawin ng babaeng yan ang lahat para sirain ang reputasyon ng pamilya natin. Ang depensa ni Esmeralda. Bagaman ang panginginig ng kanyang boses ay hindi na maitago. Reputasyon? Ang madiing ulit ni Denise. Ang boses niya ay punong-puno ng pait. Ang buhay ng anak ko ang pinag-uusapan dito, tita. 10 taon. 10 taon niyo akong itinaboy. Kinuha niyo ang lahat sa akin, pati ang pagkakataong makasama ang papa ko ng maayos. Pero ang patayin ang isang walang malayang bata, napakawalang hiya niyo. Denise, tumigil ka na, sigaw ni Stacy. You're just hallucinating because of stress. Bago pa man magpatuloy ang sigawan, muling bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay puno ng relief, ngunit seryoso pa rin. Stable na ang bata. Nakuha na namin ang lason sa kanyang system. Pero Sir Savior, kailangan niyang mailipat sa isang mas secure na pasilidad. May nahanap kaming syringe sa ilalim ng kanyang kama na may fingerprints ng isang tao. Naramdaman ni Denise ang biglang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng pagod at takot sa huling ilang oras ay biglang bumagsak sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay muling nanghina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang mahulog siya sa sahig. Isang kamay ang mabilis na humawak sa kanyang baywang at inalalayan siya. Si Savior! Pinagmasdan ni Savior ang mukha ni Denise, ang mga luhang natuyo na sa pisngi, ang mga sugat sa kamay, at ang determinasyon sa kanyang mga mata. Isang bahagi ng kanyang puso ang dahan-dahang bumubukas, tila isang pader
na unti-unting tinitibag ng katotohanan. Dadalhin ko kayo sa mansyon ko. Ang biglang anunsyo ni Savior na ikinagulat ng lahat. What? Savior? You can't be serious! Ang tili ni Stacy. Isasama mo ang waitress na yan sa bahay mo? Sa bahay nating dalawa? Hindi ko pa bahay yun, Stacy. At hanggat hindi lumalabas ang totoong fingerprints sa syringe na yon, walang ligtas sa ospital na ito. Ang malamig na sagot ni Savior. Tumingin siya kay Denise, ang kanyang titig ay tila isang pangako. Isasama ko si Denver at isasama kita. Dahil sisiguraduhin kong sa oras na mapatunayan kong ikaw ang nagsasabi ng totoo, pagbabayaran ng lahat ng taong nanakit sa inyo ang bawat luhang ibinuhos nyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Denise. Alam niyang ito na ang simula ng isang mas malaking digmaan. Ang mansyon ni Savior ay hindi isang paraiso, kundi isang lungga ng mga leon. Ngunit para sa kanyang anak, handa siyang pumasok sa loob nito, kahit na ang kapalit ay ang kanyang huling hininga. Habang inihahanda ang paglilipat kay Denver, isang nurse ang lumapit kay Denise at may iniabot na isang maliit na bagay na nahulog daw sa gilid ng stretcher. Ito ay isang butones na kulay ginto na may tatak ng isang pamilyar na fashion house. Tumingin si Denise sa suot na jacket ni Stacy. Isang butones ang kulang sa manggas nito. Hinding-hindi ka magiging kabilang sa pamilyang ito, Denise. Isa ka lang anino na pilit sumisiksik sa liwanag na kailanman ay hindi mo maaabot. Ang boses ni Stacy ay tila isang matalim na aspile na pilit itinusok sa pandinig ni Denise habang dahan-dahang bumubukas ang malalaking pintuan ng mansyong Valderrama. Ang bawat hakbang ni Denise sa makintab na sahig na yari sa puting marmol ay nagbibigay ng kakaibang tunog. Isang tunog na tila nagpapaalala sa kanya na siya ay isang intruder sa isang mundong binuo mula sa yaman at kapangyarihan. Ang amoy ng mansyon ay kombinasyon ng mamahaling wax, mga sariwang bulaklak na tila walang katapusang namumukadkad, at ang malamig na hangin mula sa central aircon na tumatagos hanggang sa buto. Sa kabilang banda, si Denver ay maingat na inilipat sa isang espesyal na medical suite sa loob mismo ng mansyon, kung saan ang bawat kagamitan ay mas moderno pa kaysa sa pampublikong ospital na pinanggalingan nila. Dito ka muna sa tabi ng anak mo, ang maikling saad ni Savior habang nakatayo sa may pinto ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso, ngunit may bahid ng pagkapagod. Walang sino man ang lalapit sa silid na ito nang wala ang pahintulot ko. Kahit si Stacy. Isang mabilis na pagsulyap ang ibinigay ni Stacy kay Savior, ang kanyang panga ay nag-igting sa matinding selos. Savior, what is this? Dinadala mo ang dumi ng kalsada sa loob ng tahanan natin? Ang mga gamit ko, ang dangal ng pamilya mo, binabastos mo dahil sa isang babaeng hindi naman natin alam kung ano ang pakay. Hindi sumagot si Savior. Sa halip, lumapit siya kay Denise at tinitigan ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa butones na nakuha niya sa ospital. Napansin ni Savior ang panginginig ng mga daliri ng babae at ang tila walang katapusang takot na nakaukit sa kanyang mukha. Dito naganap ang isang golden moment. Habang inaayos ni Denise ang kumot ni Denver, sinimulan niyang awitin ang isang napakahinang oyayi. Isang himig na itinuro sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Sa gitna ng karangyaan ng mansyon, ang boses ni Denise ay tila isang munting liwanag ng pag-ibig na nagpabago sa aura ng malamig na silid. Hindi na malaya ni Denise na sa labas ng pinto, nakatitig si Savior at sa isang saglit, ang kanyang galit ay natunaw. Pinalitan ng isang matinding kurot sa puso. Naalala niya ang kanyang sariling ina at ang parehong init na nararamdaman niya tuwing malapit siya kay Denver. Bakit ka umiiling, Stacy? Ang malamig na tanong ni Savior nang mapansin ang pagkabahala ng kanyang fiancé. Nawawala ba ang poise mo dahil sa isang waitress
O dahil may kinatatakutan ka? Wala akong kinatatakutan. Ang matinis na sagot ni Stacy, ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang kaliwang kamay sa likod ng kanyang jacket. Ang manggas na kulang ng isang butones ay tila isang nakangangang sugat na nagpapatunay ng kanyang kasalanan. Pumasok si Doña Esmeralda sa silid. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga. Savior, sapat na ang dula-dulaang ito. Ang resulta ng DNA ay negatibo. Iyan ang katotohanan. Ang babaeng iyan ay isang impostora at ang batang iyan ay bunga ng kanyang kalaswaan. Hinarap ni Denise ang matanda. Hindi na siya ang mahinang babae sa ospital. Tita, ang papel ay maaring mabili, pero ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Nakita ko kayo sa lab. Nakita ko ang perang ibinigay niyo sa nurse. Kasinungalingan! Sigaw ni Esmeralda. Sabay lapit kay Denise at akmang sasampalin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Savior ang humarang. Mismong si Denise ang sumalo sa kamay ng matanda. Huwag niyo na muling susubukang saktan ako sa harap ng anak ko. Dahil sa oras na lumabas ang tunay na resulta mula sa ibang laboratorio na kinuhaan ko na ng sample ng palihim kanina sa ospital. Kayo ang luluhod sa harap ko. Nanlaki ang mga mata ni na Stacy at Esmeralda. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanila. Hindi nila inakalang magagawa iyon ni Denise sa gitna ng kaguluhan kanina. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay tila natutulog na, dahan-dahang lumabas si Denise sa silid ni Denver para kumuha ng mainit na tubig. Sa gitna ng madilim na pasilyo, nakita niya ang isang liwanag mula sa library ni Savior. Maririnig ang mahinang boses ni na Stacy at isang lalaki na hindi pamilyar sa kanya. Siguraduhin mong hindi makakarating ang mga samples na yon sa Maynila. Ang utos ni Stacy, ang boses ay puno ng panginginig. Patayin mo ang sino mang humahadlang. Hindi pwedeng malaman ni Savior na si Denver ang tunay na tagapagmana ng Balderrama. Nabitawan ni Denise ang basong hawak niya, ngunit bago pa ito tumama sa sahig, isang kamay ang sumalo dito. Paglingon niya, nakatayo si Savior sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng gabi. Sino ang kausap ni Stacy, Denise? Ang mahinang tanong ni Savior. Ngunit bago pa makasagot si Denise, isang malakas na tunog ng sirena mula sa medical suite ni Denver ang umaling-aungaw sa buong mansyon. Ang monitor ay nagpapakita ng isang flatline. Isang tao ang pumasok sa silid at tinanggal ang oxygen supply ng bata. Patay na ang anak ko. Savior, ang anak ko. Ang tili ni Denise ay parang isang patalim na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Ang mahabang huninin ng monitor, isang walang katapusang tunog na nagsasabing wala ng buhay ang dumadaloy sa katawan ni Denver, ay tila isang sumpa sa loob ng silid. Hindi na nag-isip si Savior. Sinalya niya ang pinto at mabilis na pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot na hindi niya kailanman naisip na mararamdaman. Nakita nila ang isang anino na mabilis na tumalon palabas ng bintana patungo sa balkonahe. Ngunit hindi iyon ang inatupag ni Savior. Mabilis niyang nakita ang oxygen tube na nakalawit sa sahig. Sa isang iglap, ikinabit niya itong muli habang si Denise ay nakaluhod sa tabi ng kama. Hinahaplos ang malamig na pisngi ng anak at humihikbi ng walang tigil. Denver, please! Baby, gumising ka. Don't leave mommy. Ang pagsusumamo ni Denise, ang kanyang boses ay napaos na sa loob ng ilang segundo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid bago muling narinig ang unti-unting pagtibok ng monitor. Isang mahinang pag-ungol ang lumabas sa bibig ni Denver at dahan-dahang bumalik ang kulay sa kanyang mga labi. Ang hininga ni Denise, na tila nawala, ay dahan-dahang bumalik, habang si Savior ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas bumababa at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Who did this? Ang boses ni Savior ay tila galing sa ilalim ng lupa. Lumingon siya sa pinto
at nakita sina Stacy at Esmeralda na hingal na kakarating lang. Kunwari ay gulat na gulat. "Savior, what happened? Bakit may sumisigaw?" Ang tanong ni Stacy. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa likod ng kanyang mamahaling robe. "Sino ang pumasok dito?" Sigaw ni Savior. Ang kanyang galit ay tila isang apoy na handang tumupok sa buong mansyon. "May nagtanggal ng oxygen ni Denver. May gustong pumatay sa bata sa loob mismo ng pamamahay ko. Baka naman si Denise ang may gawa." Mabilis na hirit ni Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Baka naisip niyang mas kikita siya ng pera kung magiging biktima siya at ang bata. "Savior, don't be so naive. Professional manipulator ang babaeng yan." Dahan-dahang tumayo si Denise. Hinarap niya ang matanda. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang nagbabagang determinasyon. Ang isang ina, tita, ay kayang ibigay ang sariling buhay para sa anak. Pero ang isang demonyo, kayang pumatay ng bata para lang sa pera. At alam nating lahat kung sino ang demonyo sa silid na ito. Ipinakita ni Denise ang gintong butones na mahigpit niyang hawak. "Nakuha ko ito sa ospital, sa tabi ng stretcher ni Denver. At ngayon, Savior, tingnan mo ang jacket ni Stacy na nakasabit sa gilid ng pintuan niya. Tingnan mo kung may kulang." Namutla si Stacy. "It's just a button, Denise. Maraming ganyang button sa mundo. Savior, don't listen to her. She's crazy." Ngunit hindi na nakikinig si Savior kay Stacy. Ang kanyang pansin ay naagaw ng isang bagay sa ilalim ng kama ni Denver. Isang maliit na panyo na may burdang titik na E. Ang panyo ni Esmeralda. Dito naganap ang golden moment. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang iminulat ni Denver ang kanyang mga mata. Sa halip na matakot, iniabot ng bata ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang daliri ni Savior. "Superman, you saved me again!" Ang mahinang bulong ng bata bago muling pumikit ng mahimbing. Ang haplos na yon ay tila isang kuryenteng nagpatunay sa lahat ng pagdududa ni Savior. Ang dugo ay tumatawag sa dugo. "Lumabas kayo." Ang malamig na utos ni Savior kina Stacy at Esmeralda. "Lahat kayo, maliban kay Denise, maghanda kayo. Dahil bukas ng umaga, darating ang bagong resulta ng DNA test na ipinagawa ko sa ibang bansa. At kapag napatunayan kong ang batang ito ay anak ko, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy ninyong mag-ina." Nang makaalis ang mga kontrabida, naiwan ang katahimikan sa pagitan ni na Savior at Denise. Lumapit si Savior kay Denise at dahan-dahang hinawakan ang balikat nito. "Bakit hindi mo sinabi sa akin agad, Denise? Bakit hinayaan mong mag-isa kang lumaban? Dahil ang mundong kinalalagyan mo, Savior, ay walang puwang para sa mga taong tulad ko." Ang mapait na sagot ni Denise. "Akala ko, ang paglayo ang tanging paraan para maprotektahan si Denver. Pero nagkamali ako. Ang pag-ibig ko sa kanya ang dapat maging sandata ko, hindi ang takot." Tumitig si Savior sa mga mata ni Denise. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng gumuho. "Hinding-hindi ko na kayo pababayaan muli. Pangako." Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Sa labas ng mansyon, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa dilim. Sa loob nito, ang lalaking kausap ni Stacy kanina ay may hawak na isang sobre. Isang sobre na may tatak ng National Bureau of Investigation. "The truth is out, Stacy," ang bulong ng lalaki sa kanyang cellphone. Pero hindi ito ang katotohanan gusto mong malaman ni Savior. Ang batang iyan, hindi lang siya isang Valderrama. Siya ang tanging susi sa nakatagong yaman na ninakaw ng iyong ina. Sa pamilya ni Denise, 20 taon na ang nakalilipas. Ang bawat sinag ng araw na tumatago sa malalaking bintana ng dining hall ay tila mga daliri ng katotohanan na dahan-dahang hinahawi ang mga anino ng nagdaang gabi. Ngunit sa kabila ng liwanag, ang atmosfera
sa loob ng mansyon ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay ang tanging bumasag sa nakatutulig na katahimikan sa hapagkainan. Nakaupo si Xavier sa kabisera. Ang kanyang muka ay tila inukit sa bato. Sa kanyang kanan ay si Stacy na pilit na pinaglalaruan ang kanyang pagkain habang si Doña Esmeralda ay tuwid na nakaupo. Pilit na pinapanatili ang kanyang maskara ng awtoridad. Si Denise naman ay nanatili sa silid ni Denver, mas piniling bantayan ang bawat paghinga ng anak kaysa makisalo sa mga taong pilit na umuubos ng kanyang hininga. Hindi ka pa kumakain, Xavier. Baka magkasakit ka niyan. Ang malambing na boses ni Stacy na sa pandinig ni Xavier ay tila gasgas na plaka. Hindi sumagot si Xavier. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malaking pinto ng hall. Ilang saglit pa, ang tunog ng mabilis na mga hakbang sa marmol na sahig ay narinig. Pumasok si Attorney Marco, ang pinakatiwalaang abogado ni Xavier. Hawak ang isang kulay asul na folder at isang selyadong sobre mula sa isang kilalang international laboratory. Sir Xavier, the results are here. And I also have the additional information you requested regarding the late Doña Victoria's estate. Ang seryosong saad ni Attorney Marco. Dahan-dahang tumayo si Xavier. Naramdaman ni Stacy ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Akmang kukunin ni Xavier ang sobre nang biglang tumayo si Esmeralda. Xavier, huwag mong hayaang sirain ang mga papel na yan, ang katahimikan ng pamilyang ito. Alam nating lahat na si Denise ay mahusay sa paggawa ng pekeng ebidensya. Ang madiing hirit ni Esmeralda, ang kanyang boses ay may halong desperasyon. Kung wala kayong itinago, tita, wala kayong dapat ikatakot. Ang malamig na sagot ni Xavier. Dahan-dahang binuksan ni Xavier ang sobre. Ang bawat pagkiskis ng papel ay tila tunog ng isang bumibigay na tulay. Binasa ni Xavier ang resulta, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang panga ay nag-igting hanggang sa lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg. Probability of paternity, 99.99%. Ang mahinang basa ni Xavier, ngunit ang bawat salita ay tila isang pagsabog sa loob ng hall. Si Denver. Si Denver ay anak ko. Tunay ko siyang anak. It's a lie! Peka yan! Ang tili ni Stacy sabay hablot sa papel, ngunit mabilis itong iniwas ni Xavier. Hindi lang yan ang katotohanan, Sir Xavier, singit ni Attorney Marco. Kasama sa investigasyon ang nakatagong testamento ni Doña Victoria, ang ina ni Denise. Ayon sa dokumento, ang lahat ng ari-arian ng pamilya nila, pati ang mga lupang kinatatayuan ng kumpanya ni Don Arturo ngayon, ay nakapangalan kay Denise. At sa oras na magkaroon si Denise ng anak na lalaki, ang bata ang magiging tanging tagapagmana ng lahat ng yaman sa ilalim ng pangangalaga ng tunay na ama. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hall. Ang lahat ng kasinungalingang binuo ni na Esmeralda at Stacy sa loob ng 20 taon ay gumuho sa isang saglit. Ang pagtatangkang patayin si Denver ay hindi lamang dahil sa selos, kundi dahil ang bata ang tanging hadlang para tuluyan nilang maangkin ang kayamanang ninakaw nila kay Denise. Kaya niyo ba talaga siyang patayin? Malamig ngunit nanginginig na tanong ni Denise mula sa may pintuan. Nakatayo siya roon, maputla ang muka ngunit nagliliyab sa galit ang kanyang mga mata. Kaya niyong kitilin ang sariling dugo para lang sa pera? Tita Esmeralda. Stacy, alam kong matagal niyo akong kinamumuhian. Pero isang bata? Isang inosenteng batang wala namang kalaban-laban? Pamangkin mo rin siya, Stacy. Wala kang ebidensya, pasigaw na sagot ni Esmeralda. Ngunit sa kabila ng matapang niyang tinig, hindi niya maitago ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan at ang takot na unti-unting lumilitaw sa kanyang mukha. Mayroon kami, Doña Esmeralda, ang tugon ni Attorney Marco. Ang fingerprints sa syringe na nakuha sa ospital ay tumutugma sa fingerprints mo. At ang lalaking inutusan niyo na harangan si Denise sa hagdanan, hawak na siya ng mga pulis, kumanta na siya.
Napaupo si Stacy sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay tila isang bangkay. Habang si Xavier naman ay dahan-dahang lumingon kay Denise. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ng hapdi at ng isang uri ng pag-ibig na matagal niyang itinanggi. Denise, patawarin mo ako. Ang bulong ni Xavier. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisisi ng 5 taong nawala. 5 taon, hinayaan kong maghirap kayo habang ako ay nagpapakasasa sa kasinungalingan. Lumapit si Xavier kay Denise, ngunit bago pa niya ito mahawakan, isang malakas na tunog ng pagharurot ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Isang katulong ang mabilis na pumasok, hingal na hingal. Sir Xavier, si Don Arturo! Sinugod po siya sa ospital. Inatake po sa puso matapos malaman ang nangyari sa mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Denise. Sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay ng kanyang ama, ang dugo ay nananatiling mas malapot kaysa sa galit. Ngunit bago pa sila makakilos, mabilis na tumayo si Esmeralda. Kinuha ang isang vase sa mesa at ibinalibag ito sa sahig, bago tumakbo patungo sa kabilang pinto. Hindi pa tapos ito, Denise. Kung hindi mapupunta sa amin ang yaman, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Ang huling sigaw ni Esmeralda bago ito maglaho sa kadiliman ng hallway. Kasabay nito, ang cellphone ni Denise ay tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa amin ang anak mo. Kung gusto mo siyang makitang buhay, pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 4 ng mag-isa. Walang pulis, walang savior, o mawawala ang Superman ng anak mo. Mabilis na tumakbo si Denise patungo sa silid ni Denver. Ang kama ay bakante. Ang oxygen mask ay nakalawit. Tila isang ahas na nawalan ng hininga. Ang bintana ay nakabukas at ang malamig na hangin ng umaga ay humahampas sa loob, dala ang amoy ng panganib. Ang pinakamasakit na katahimikan ay ang katahimikan ng isang silid na dapat ay puno ng tawanan ng isang bata. Ang bawat hibla ng hangin sa loob ng nursery ay tila naging yelo na dumaan sa balat ni Denise. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lukot na kumot na may disenyo ng mga bituin. Ang kumot na dapat ay yumayakap sa kanyang anak ngayon. Ngunit ang tanging naroon ay ang bakante at malamig na puwang. Ang munting unan na amoy sanggol pa ay tila isang piping saksi sa marahas na pagdukot na naganap. Naramdaman ni Denise ang unti-unting pagkawala ng lakas sa kanyang mga binti. Napakapit siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang ang bawat hininga niya ay naging isang gurgle ng matinding sakit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang cellphone, na tila isang nagbabagang bakal sa kanyang palad, ay muling umilaw. Dala ang mensaheng nagtakda ng halaga ng buhay ni Denver. Denise! Ang boses ni Xavier ay bumasag sa kanyang pagkalunod sa takot. Mabilis na pumasok ang lalaki, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala, at ang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kaguluhan. Nang makita ni Xavier ang bakanting kama, ang kanyang buong pagkatao ay tila naging isang estatwa ng pagsisisi. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina nang malaman ang katotohanan ay mabilis na napalitan ng isang lason na mas masakit pa sa anumang pagkakamali ng nakaraan. Ang anak na 5 taon niyang hindi nayakap ay nawala sa isang kisap mata sa loob mismo ng kanyang kuta. Nasa kanila ang anak ko, Xavier. Nasa kanila si Denver. Ang paos na bulong ni Denise, ang boses ay tila galing sa ilalim ng isang malalim na balon ng hinagpis. Hahanapin natin siya, Denise. Pangako ko sa'yo, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Ang maautoridad na saad ni Xavier habang hinahawakan ang mga balikat ng babae. Ngunit mabilis na umiwas si Denise. Pangako? Ang mga pangako mo ang nagdala sa amin dito, Xavier. Ang sigaw ni Denise ay puno ng pait. Sabi mo ay ligtas kami rito. Sabi mo ay hindi mo na kami pababayaan. Pero tingnan mo, nakuha nila ang anak ko sa ilalim ng ilong mo. Hindi nakapagsalita si Xavier. Ang bawat salita ni Denise
ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang dangal. Alam niyang tama ang babae. Ang kanyang pagiging kampante, ang kanyang pagtitiwala sa mga taong nasa paligid niya, ang naging mitya ng panibagong bihag ni Denver. Ipinakita ni Denise ang mensahe sa kanyang cellphone. Kailangang pumunta ako sa Pier 4. Mag-isa. Kung hindi, papatayin nila ang anak ko. Hindi ka pupunta ng mag-isa, Denise. Isang bitag ito. Ang mabilis na tutol ni Xavier. I can track the number. Tatawag ako ng backup. No! Ang madiing putol ni Denise. Gagawin ko ang sinasabi nila. Hindi ko itataya ang buhay ng anak ko sa mga plano mo. Isang beses na kaming nawala sa'yo, Xavier. Huwag mo nang hayaang mangyari ang pangalawa. Dahil sa pagkakataong ito, wala nang matitira sa akin. Dito naganap ang isang golden moment. Bago tumakbo si Denise palabas, biglang hinawakan ni Xavier ang kanyang kamay. Sa gitna ng takot at galit, naramdaman ni Denise ang panginginig ng kamay ng makapangyarihang CEO. Dahan-dahang inilagay ni Xavier ang kanyang sariling kwintas sa palad ni Denise. Isang medalyon na pamana pa ng kanyang ina. Dala nito ang swerte ng mga Valderrama. Ang mahinang bulong ni Xavier, ang kanyang mga mata ay basang-basa na rin. Huwag mong iisiping mag-isa ka. Kahit hindi mo ako nakikita, nasa likod mo ako. Ililigtas natin ang anak natin, Denise. Kahit ang buhay ko pa, ang maging kapalit. Isang saglit na pagtititigan ang namagitan sa kanila. Isang pagtititigang puno ng nakaraan, ng sakit at ng isang uri ng pag-ibig na muling nabubuhay sa gitna ng apoy. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo si Denise patungo sa garahe. Iniwan ang mansyong naging kulungan ng kanyang mga pangarap. Samantala, sa Pier 4, sa loob ng isang abandonadong bodega na amoy kalawang at nabubulok na dagat, nakagapos ang maliit na si Denver sa isang silya. Sa kanyang harap, nakatayo si Stacy. Ang kanyang gown ay madungis na at ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nawala sa katuwiran. Sa isang sulok, si Doña Esmeralda ay balisang naglalakad. Hawak ang isang dekalibreng baril. Mama, tapusin na natin ito. Kapag dumating si Denise, patay na natin silang dalawa. Ang hysterical na sigaw ni Stacy. Manahimik ka, Stacy. Kailangan nating makuha ang pirma niya sa dokumento ng paglilipat ng ari-arian bago natin sila itapon sa dagat. Ang tugon ni Esmeralda, ang boses ay puno ng kamandag. Nang marinig ng maliit na Denver ang pangalan ng kanyang ina, pilit siyang nagpumiglas. Mommy will come. Superman Daddy will catch you. Ang sigaw ng bata. Ang mga mata ay puno noon ng tapang sa kabila ng luha. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Denver mula kay Stacy. Walang darating! Ang Superman mo ay isang bulag na lalaki at ang mommy mo ay isang hamak na waitress na malapit ng maging pagkain ng mga isda. Kasabay ng malakas na tunog ng pagbukas ng kinakalawang na pinto ng bodega, pumasok ang liwanag ng buwan. Isang anino ang nakatayo sa pinto. Si Denise. Bitawan niyo ang anak ko. Ang boses ni Denise ay tila galing sa kailaliman ng lupa. Malamig at mapanganib. Ngunit, bago pa makahakbang si Denise, lumabas mula sa likod ng mga container ang tatlong lalaking may mga armas at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Mula sa itaas na palapag ng bodega, isang pulang liwanag ng laser ang dahan-dahang gumapang patungo sa dibdib ni Denver. Ang buhay ng isang ina ay hindi sinusukat sa bilang ng kanyang hininga, kundi sa bawat sakripisyo para sa hininga ng kanyang anak. Ang bawat hakbang ni Denise sa loob ng madilim na bodega ay tila paglalakad sa ibabaw ng maliliit na piraso ng bubog. Ang amoy ng dagat na humahalo sa kalawang at lumang langis ay sumasakal sa kanyang mga pandama. Sa gitna ng malawak at abandonadong espasyo, isang malamlam na ilaw ang nakatutok sa maliit na upuan kung saan nakagapos si Denver. Ang pulang tuldok ng laser sa dibdib ng kanyang anak ay tila isang sumasabog na bituin na nagbabadya ng kamatayan. Narito na ako. Bitawan niyo ang anak ko. Ang sigaw ni Denise. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyong
hindi kayang buwagin ng anumang takot. Isang matunog na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa itaas na palapag. Dahan-dahang bumaba si Doña Esmeralda mula sa hagdan ng bakal, hawak ang isang makapal na folder, habang si Stacy ay nakatayo sa tabi ni Denver. Ang mga kuko nito ay madiing nakabaon sa balikat ng bata. Masyado kang masunurin, Denise. Iyan ang gusto ko sa'yo. Madaling pasunurin kapag ang usapan ay ang batang ito, ang mapait na saad ni Esmeralda. Pirirmahan mo ang lahat ng dokumentong ito. Isusuko mo ang lahat ng mana mo, ang lahat ng lupain ng Balderrama, at ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya. Pagkatapos, baka sakaling payagan ko kayong lumabas dito nang humihinga pa. Pirirmahan ko ang lahat. Ibigay mo lang sa akin si Denver. Ang pagsusumamo ni Denise. Dahan-dahang lumapit si Denise sa mesa kung saan inilatag ang mga papel. Ngunit habang hawak niya ang panulat, napansin niya ang isang anino sa gilid ng mga container. Isang mabilis na pagkislap ng metal, isang pamilyar na medalyon na nakasabit sa isang tactical vest. Si Xavier. Naramdaman ni Denise ang isang munting init sa kanyang puso. Hindi siya mag-isa. Sa gitna ng panganib, ang lalaking dati ay naging dahilan ng kanyang pighati ay naroon na ngayon bilang kanyang tanging kalasag. Huwag kang lilingon, Denise, pirma na. Ang singhal ni Stacy, sabay hila sa buhok ni Denver dahilan upang mapaaray ang bata. Stop it! Nasasaktan ng bata. Ang sigaw ni Denise, ang kanyang mga mata ay nagbabaga na sa galit. Anong pakiramdam, Denise? Ang panguuyam ni Stacy, ang muka ay tila isang demonyo sa ilalim ng ilaw. Ang pakiramdam na mawala ang lahat sa'yo. Ang pakiramdam na ang lalaking mahal mo ay magiging sakin din sa huli. Dahil kapag nawala kayo, ako ang dadamay kay Xavier. Ako ang magiging ina ng bago niyang pamilya. Hindi ka magiging ina, Stacy, dahil ang isang ina ay may puso. At ikaw ay isang halimaw na walang kaluluwa. Ang matikas na sagot ni Denise. Isang matalim na tunog ng pagkasa ng baril ang narinig mula kay Esmeralda. Tapusin na ang usapan. Pirma o papatayin ko ang bata. Eksaktong ididikit na ni Denise ang panulat sa papel nang biglang mamatay ang kaisa-isang ilaw sa bodega. Isang mabilis na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa itaas na bintana. Ang katahimikan ay napalitan ng mabilis na mga hakbang at ang tunog ng pakikipagbuno sa dilim. Denver! Sigaw ni Denise. Pilit na kinakapa ang anak sa gitna ng kadiliman. Naramdaman niya ang isang malakas na braso na humila sa kanya pababa sa sahig. Dapa, ang maautoridad na utos ni Xavier. Isang nakakabinging putok ang bumasag sa katahimikan, kasunod ng hiyaw ng sakit mula kay Esmeralda. Nang muling bumukas ang mga ilaw, mula sa mga tactical flashlight ng mga pulis, nakita ang eksena ng pagbagsak ng kasamaan. Si Esmeralda ay nakahawak sa kanyang braso na dumadaloy ang dugo, habang si Stacy ay pilit na tumatakbo patungo sa likurang pinto, ngunit agad na naharang ng mga tauhan ni Xavier. Si Xavier ay mabilis na lumapit sa upuan ni Denver, kinalas ang mga tali at binuhat ang bata ng napakahigpit. I've got you, son. Daddy's here. Superman's here. Ang boses ni Xavier ay nanginginig. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ay malayang dumaloy. Tumakbo si Denise at niyakap silang dalawa. Ang tatlo ay naging isang buhol ng emosyon, ng sakit, ng kaligtasan, at ng isang pag-ibig na sa wakas ay nahanap ang kanyang tahanan. Dito naganap ang golden moment. Habang hawak ni Xavier si Denver sa isang kamay, kinuha niya ang kamay ni Denise gamit ang isa pa. Dinala niya ang kanilang mga kamay sa kanyang dibdib, kung saan mabilis ang pintig ng kanyang puso. Wala nang kukuha sa inyo sa akin. Kahit ang tadhana, kailangang dumaan muna sa akin bago kayo masaktan muli. Habang pilit na isinasakay sa sasakyan ng pulis sina Stacy at Esmeralda, lumingon si Stacy kay Denise. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng puot ngunit may halong takot.
Hindi pa tapos ito, Denise. Pagsisisihan mo ito. Ngunit hindi na lumingon si Denise. Ang kanyang mundo ay narito na sa kanyang mga bisig. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagkabilanggo ng mga kontrabida, kundi ang paglaya ng kanyang puso mula sa takot ng kahapon. Sa labas ng bodega, ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsimulang sumilip sa dagat. Ang kulay ng langit ay dahan-dahang nagbago mula sa itim patungo sa isang malambot na kulay rosas at asul, isang bagong simula para sa pamilyang Valderrama. Ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may panahon ng paghilom, basta't ang gamot ay pag-ibig at katotohanan. Isang buwan ang mabilis na lumipas mula ng gabing, tila kinuha ng dagat ang lahat ng pag-asa ni Denise. Ngayon, ang mansyong Valderrama ay hindi na amoy wax at malamig na marmol lamang. Puno na ito ng amoy ng bagong luto na sopas, halakak ng isang bata, at ang init ng isang tunay na tahanan. Ang bawat sulok na dati ay saksi sa mga lihim na plano ni Stacy ay nilinis na, tila binura ng bagong simula na dinala ni na Denise at Denver. Sa loob ng malawak na hardin, nakaupo si Denise sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Pinagmamasdan niya si Denver na masiglang tumatakbo. Hawak ang isang maliit na saranggola. Wala na ang maputlang kulay sa mga pisngi ng bata. Pinalitan na ito ng kulay ng kalusugan at buhay. Sa tabi niya, dahan-dahang lumapit si Xavier. May dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang lalim ng iniisip mo, mahal ko. Ang malambing na boses ni Xavier habang dahan-dahang inilalapag ang mga tasa sa mesa. Naupo siya sa tabi ni Denise at kinuha ang kamay nito. Pinagmamasdan ng mga pilat sa palad ng babae na unti-unti na ring naglalaho. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat. Ang sagot ni Denise, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa anak. Mula sa pagiging isang hamak na waitress na tinatago ang sikreto ng nakaraan, hanggang dito, sa piling mo, dito naganap ang isang golden moment. Dahan-dahang inilabas ni Xavier ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ngunit bago niya ito buksan, kinuha niya ang isang piraso ng panyong puti at pinunasan ang munting mantsa ng tsokolate sa labi ni Denise. Ang haplos na yon ay puno ng paggalang at kalinga. Isang pagpapatunay na para kay Xavier, si Denise ay hindi lamang ina ng kanyang anak, kundi ang reyna ng kanyang puso. Denise, alam kong marami akong pagkukulang. 5 taon kitang hinayaang lumaban ng mag-isa. Ang pagsisimula ni Xavier, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pero ang natitirang mga taon ng buhay ko, ilalaan ko para bawiin ang bawat luhang ibinuhos mo. Will you marry me? Not just for Denver, but for us? To start a family that is built on truth and love. Sa gitna ng mga bulaklak at huni ng mga ibon, dahan-dahang tumango si Denise habang ang mga luha ng kaligayahan ay muling dumadaloy. Isang mahigpit na yakap ang pinagsaluhan nila. Isang yakap na nagsasabing tapos na ang unos at ang bukang liwayway ay narito na. Bago ang kanilang kasal, dinalaw ni Denise ang kanyang ama na si Don Arturo sa ospital. Ang matanda ay bahagyang paralisado na matapos ang atake. Ngunit nang makita si Denise at ang apo nitong si Denver, ang mga mata nito ay nagliwanag. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Denise ang tunay na pagsisisi mula sa kanyang ama. Patawad, anak. Ang mahinang bulong ni Arturo habang ang kanyang nanginginig na kamay ay hinahawakan ng kamay ni Denise. Pinapatawad na kita, Papa. Ang sagot ni Denise habang idinidikit ang kamay ng ama sa kanyang pisngi para sa kapayapaan nating lahat. At para kay Denver, ibinaba ko na ang lahat ng galit. Tungkol naman kina Stacy at Doña Esmeralda, ang hustisya ay naging mabilis at walang habag. Dahil sa dami ng ebidensya ng pagnanakaw, tangkang pagpatay at pagdukot, sila ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang yaman na pilit nilang inangkin ay naibalik kay Denise, na ginamit naman niya upang magpatayo ng isang foundation para sa mga single mothers
na nangangailangan ng tulong medikal. Sa huling gabi bago ang kanilang engrandeng kasal, habang nakatayo sina Xavier at Denise sa balkonahe ng mansyon, naramdaman ni Denise ang isang kakaibang hilo. Dahan-dahang humawak si Xavier sa kanyang baywang. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Are you okay, Denise? Masyado ka bang napagod sa paghahanda?" tanong ni Xavier. Ngumiti si Denise, isang ngiting punong-puno ng misteryo at ligaya. Kinuha niya ang kamay ni Xavier at dahan-dahang inilagay sa kanyang tiyan. "Xavier, mukhang hindi lang si Denver ang magiging Superman sa pamilyang ito. Magkakaroon na siya ng kalaro." Nanlaki ang mga mata ni Xavier, kasunod ng isang malakas at masayang tawa na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Binuhat niya si Denise at pinaikot-ikot tila mga bata sa gitna ng ulan. Ang kanilang pamilya na nagsimula sa isang pagkakamali ng kahapon ay nabuo na ngayon sa isang perpektong bukas. Ang kwento ng anak ng kahapon ay hindi lamang kwento ng sakit, kundi isang patunay na ang bawat pighati ay may hangganan at ang bawat pusong marunong magpatawad ay laging makakahanap ng kanyang daan pauwi sa tunay na ligaya. Ang bawat dapit hapon ay hindi hudyat ng pagtatapos, kundi isang pangako na bukas ay may muling pagsikat ng liwanag na mas matindi at mas mainit. 3 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ang ingay ng mga sirena at ang tunog ng mga putok sa Pier 4. Ngayon, ang katahimikan sa loob ng bagong tahanan ng mga Valderrama sa tapat ng dagat ay puno ng musika ng kalikasan. Ang malalakas na hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na kanta na naghuhugas sa lahat ng mapapait na alaala ng kahapon. Si Denise ay nakatayo sa balkonahe, pinagmamasdan ng kanyang 2 anak. Si Denver, na ngayon ay isang masigla at matalinong 8 taong gulang na batang lalaki, ay maingat na tinuturuan ng kanyang bunsong kapatid na si Little Victoria na maglakad sa buhanginan. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila mga hiyas na naglalakbay sa hangin, nagpapaalala kay Denise na ang lahat ng kanyang paghihirap ay may katumbas na langit. "Mahal, masyado ka na namang malalim mag-isip. Baka malunod ka na niyan." Ang biro ni Xavier habang dahan-dahang yumayakap sa baywang ni Denise mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Dinaramdam ang kapayapaan na tanging si Denise lamang ang nakapagbibigay sa kanya. "Iniisip ko lang, Xavier, nahanap na ba natin ang tunay na kapayapaan?" Ang mahinang tanong ni Denise. Humarap si Xavier sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. "Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, Denise. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang anumang unos basta't magkasama tayo. We have forgiven the past, but we have also learned from it. Iyon ang mahalaga." Ang usaping pagpapatawad ay hindi naging madali. Si Don Arturo ay pumanaw na nang may malinis na budhi matapos ilaan ang huling mga buwan ng kanyang buhay sa pagbawi sa kanyang mga pagkukulang kay Denise. Tungkol naman kina Stacy at Doña Esmeralda, na natili sila sa loob ng rehas, unti-unting kinakain ng sarili nilang puot at pagsisisi. Ang yaman na pilit nilang ninakaw ay hindi nagbigay sa kanila ng kalayaan, kundi naging kuta ng kanilang sariling bilangguan. Dito naganap ang huling golden moment. Kinuha ni Denise ang lumang panyo na may burdang titik na D, ang panyong naging saksi sa unang gabi ng kanilang pagkikita. Dahan-dahan niya itong pinalipad sa hangin, hinayaang tangay ng malakas na simoy ng dagat. Ang pagpapakawala sa panyo ay simbolo ng kanyang tuluyang pagbitaw sa sakit ng anak ng kahapon. "Look, Mommy! Superman and the princess are flying the kite!" Sigaw ni Denver habang itinuturo ang makulay na saranggola sa langit. Ngumiti si Denise at sumandal sa dibdib ni Xavier. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na paghilom. Wala nang takot, wala nang lihim, wala nang pader. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat nakikinig ay simple lamang. Ang pag-ibig ay hindi laging madali
at ang tadhana ay madalas mapaglaro. Ngunit sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin at ang katatagan ng isang ina ang pundasyon ng isang tahanan na hindi kayang tibuagin ng anumang bagyo. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang pagkakamali sa dilim ay nauwi sa isang pamilyang nagniningning sa liwanag dahil ang bawat anak ng kahapon ay may karapatang maging biyaya ng bukas.